Kayo po ba'y na-bless kagabi? Lahat nga po ng na-bless kagabi, pakitaas po ang kamay. Okay, baka naman wala kayo kagabi, tataas nyo ang kamay nyo. Sobrang kapangyarihan na po yun. Ano ho? Nawala po kayo kagabi, pero na-bless kayo. So, yung preaching po natin kagabi, kaya ko po pinatataas ang kamay, kasi alam ko pong yung iba, ginusto, pero hindi po napapangyari dahil sa kanilang sitwasyon. So, gusto po natin na somehow, kahit po yung pinaka-outline man lang, makuha po natin at magkaroon po kayo ng idea sapagkat, kumbaga, package po ang revival meetings natin, revival conference po natin. Dahil po tayo'y nanggaling sa 2016 at natapos na, okay, ang naging kaisipan po natin, baka ang akala ng iba, tapos na rin. Kaya ang naging challenge po natin is how to keep going. Pinag-usapan po namin ang realidad na sa 2016, for sure, marami tayong dinaanan. Marami tayong labanan na kinaharap. May mga problema at mabibigat na sitwasyon po tayo na inakala natin hindi na tayo makatatawid or nagdala na sa atin sa kaisipan na parang gusto na nating huminto. Pinag-aralan po natin ang buhay ni Apostol Pablo. How come? Na doon sa passage natin sa 2 Corinthians chapter 4, sinabi po sa atin na ang trouble po niya on every side. Kabi-kabila po ang lahat ng mga troubles, trials, testings, temptations. Ngalanan nyo na po. Lahat ng yan, kabili-kabila sa buhay ni Apostol Pablo. Pero ang sabi po niya sa pinakateksto natin, therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Tiningnan natin ngayon, ano po ang po pwede nating gamitin para tayo po ay manatili at magpatuloy. So, tinalakay po namin ng tatlong bagay. Okay? Ang una po, sa amin pong naging pag-aaral, let us appreciate God's ministry. Pinakita po natin kung gaano kahalaga ang ministeryo, ano ang nagawa ng ministeryo sa buhay ng bawat Kristiyano. At tuwing may isip ko ang naidulot at naging blessing ng ministeryo ng Panginoon na ako'y naligtas, binago ng Diyos ang aking buhay, ako ay pinagpala, tuwing may isip po natin ito, katulad ng sabi ni Pablo, seeing we have this ministry, every time na naiisip niya ang ministry, hindi siya bumibigay sa mga kung anumang atake ng kaaway. So his appreciation doon po sa ministeryo. Appreciate God's ministry. Inintindi natin ang God's ministry, pinakita natin yung importansya na para hindi ka basta mawala, you should engage yourself in God's ministry. Kaya madali pong bumitaw, madaling bumigay, walang involvement eh. Hindi po engage sa gawain ng Panginoon. So, we should engage ourselves in the ministry, in God's ministry in particular. And we need to embrace. Wala pong ibang yayakap ng gawain, kundi ang mga nasa Panginoon. Amen? Na ano man ang mangyari, i-commit natin ang sarili natin, dahil sa laki ng tinatanaw ko sa Diyos, sa ministeryong ito, ano man ang problema, ano man ang maging sitwasyon, ano man ang mangyari, mananatili akong nakayakap at nakakapit sa ministeryong ito. Amen? How to keep going? Appreciate God's ministry. How to keep going? Acknowledge God's mercies. Sa sarili mo lang, hindi mo kakayanin. Hindi tayo kaya nagpapatuloy kasi magaling tayo. Hindi tayo kaya nagpapatuloy kasi malakas tayo. Hindi tayo kaya nagpapatuloy kasi po mabuting tao tayo. Kaya lang tayo nakapagpapatuloy dahil sa habag ng Diyos, awa ng Panginoon, as we have received mercy. At pinakita natin, sa usapan ng salvation, mercy po yan. Sa usapan ng service, mercy po yan. Sa usapan ng survival, mercy po yan. Sa usapan ng pag-stay at pag-sustain, mercy po yan. All because of God's mercy. Di ba? Lahat po dahil sa habag ng Diyos. Okay? Ang sabi po, it is of the Lord's mercies that we are not consumed. Because His compassions fail not, they are new every morning, great is God's faithfulness. And then, pangatlo po, apply God's messages. Kaya ho kapag tayo medyo inaatake ng kaaway,
Alalahanin po natin yung mga mensaheng narinig natin. Listening and learning. Meditating and manifesting. Meaning, listening and learning from God's messages, meditating and manifesting God's messages, and then absorbing. Pag nakikinig ka, wag hanggang dito lang, i-absorb natin. Ang sabi nga po ni Bishop, sipsipin natin. Talagang katesin natin mabuti. Tama po? Higupin natin, sipsipin natin, namnamin natin, kainin po natin. Absorb and apply. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For in doing so, thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So, it is very important for us na magpatuloy sa gawain. Amen? 2016, nakalipas na, hindi pa tapos. Kailangan natin magpatuloy. Kaya tinalakay natin, how to keep going. Teka po, ngayon po, 2017 na. Sa pagpapatuloy natin, heto na naman tayo, magsisimula tayo. Nasa pasimula tayo ng 2017. Kaya ang tatalakayin naman natin ngayong gabi, mga minamahal, is the best way to begin. Paano naman po ang pinakamainam na pagsisimula? Paano po ang pinakatamang pagsisimula? So kung may mga bisita po tayo, siguro it is good for us to really understand na ang pinaka-the best na pagsisimula ay ang pagsisimula sa Diyos. Amen? You should begin with God. We need to begin with God. It means make sure of your salvation. Ibig sabihin po, ang unang magandang ating pong tiyakin, yung kaligtasan po natin na hindi po matatanggap at makakamit ng tao sa anumang relihiyon, kundi sa pamamagitan po ng nagbuwis at nagbigay ng buhay, nagtigis ng kanyang dugo, yan po ay walang iba kundi yung namatay, nalibing at muling nabuhay, ito po ay ang ating Panginoon. Amen? We should begin with God. Salvation. Yun ang unang-una po na kailangan nating i-consider. Now, ang buhay po natin ay para pong takbuhin. Na kung saan kailangan po nating tapusin, ayon na rin sa kalooban ng Diyos. So ngayong gabi, I would like to request all of you to please open your Bible in the book of Hebrews. Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12, verses 1 to 3. And I would like to request the congregation to please stand up. And I would like to request all of you to please read our text tonight. Hebrews chapter 12, verses 1 to 3. Hihintayin po nating mabuksan ng lahat. Ano po? Okay? Because I would like to encourage all of you to please read our text and try to understand our text tonight. Hebrews chapter 12, verses 1 to 3. Kung handa na po, please say amen. Okay, now, everybody, loud and clear, ready, begin. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, lubos ang aming pasasalamat sapagkat ang pagkakataong ito ay muling dakilang pagkakataon upang kami po ay maliwanagan, upang kami po ay maturuan, upang kami po ay mapalakas, upang kami po ay mapagtibay. O aming Panginoon, hiling ko po ang iyong paggabay sa bawat isa po sa amin. Lord, please talk to us tonight and touch our hearts. Accomplish your will in our midst, O God. Empower your humble servant. Help me, Lord, and fill me with your Holy Spirit. Nawa magawa ko po ito, not in the power of the flesh, but in the power of the Spirit. Lord, kung may mga kaibigan po kami na hindi pa saved,
iligtas mo po ngayong gabing ito. At kung sino mang nakakarinig ng mensahe, maintindihan po na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng Hesukristong naparito sa lupa upang maging kaisa-isang tagapagligtas ng sanglibutan. O hiling ko po, Diyos, na ang bawat mananampalataya ay magpatuloy at ngayong pong taong ito'y magpasimula sa mainam na pagsisimula. Guide us, O Lord, as we study your word. Thank you so much. For all of these things we ask and pray. In Jesus' most precious name. Amen. Amen. Okay, be seated please. So gusto ko pong gamitin itong mga talatang ito para pinakapundasyon po ng mensahe. Ipinapakita po ng ating teksto na ang buhay Kristyanismo ay buhay na nasa isang takbuhan. Pinapaalala po sa bawat Kristiyano na meron po, there's a race to be run. Okay? At ang sabi po ng talata sa muling pagkakataon, ang sabi po, therefore we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin, which that so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. In verse number 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. And in verse number 3, ang sabi po, for consider him that endured such contradictions of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Kumbaga po, sa karugtong na diwa, nung pinag-aralan po natin kagabi, how to keep going, nililiwanag ko po na hindi pa tapos, ngayon tapos na ang 2016. Kailangan natin magpatuloy. Pero sa ating pagpapatuloy, pumasok na naman tayo sa panibagong taon. Nandito tayo sa 2017. Kaya kung tutusin po, yung pagsisimulang sinasabi ko, hindi po yung pagsisimula sa ating puntakbo. Kung tutusin, ito po'y pagpapatuloy, pero yung pagsisimulang sinasabi ko po, yung pagsisimula ngayong taong ito, habang tayo po'y nagpapatuloy sa takbuhin na inilagay ng Diyos sa harapan natin. Amen? Ha? Ano po yung best way to begin? Ngayong 2017. Ano po ang mainam na pagsisimula? Anong mga kailangang isagawa? Anong kailangang isaalang-alang? Anong kailangan po nating matutunan at maintindihan mula sa prinsipyo na itinuturo ng banal na kasulatan? Mga kapatid, alam ko po na marami sa atin na kung tutusin, dahil tayo po'y mga normal na tao lang, nakakaranas tayong masaktan. Naranasan nyo na bang masaktan? Naranasan nyo na po ba mga kapatid na mapagod? Naranasan nyo na po ba mga kapatid ang mga atake ni Satanas na kung saan po sa buhay po natin na parang lagit-lagi nandoon yung tukso na magpapatuloy ka pa ba? Ngayon 2017 na, magpapatuloy ka pa rin ba? Mga kapatid, ito po ang napakahalagang matutunan po natin ngayong gabi. Amen? The best way to begin. Number 1 is to search ourselves. Ngayong magpapasimula po tayo, naniniwala po ako na ang magandang pagsisimula ay magsimula tayo na sisiyasatin natin ang ating mga sarili. Kasi kung titingnan nyo po ang sabi po ng verse number 1, ang sabi po, therefore we are also compassed about with so great a cloud of witnesses. Ang sabi po niya, let us lay aside every weight and the sin which that so easily beset us. So kailangan ko pong suriin, kailangan ko pong tingnan, kailangan ko pong malaman kung ano po ang mga bigat sa buhay ko. Magsisimula pa ba ako sa kalagayan na bit-bit ko pa rin yung mga dapat hindi ko nabit-bit kahapon o bit-bit ngayon, na nabit-bit ko na kahapon, na nagpahirap na sa akin kahapon. So it is good to begin na magsusuri tayo ng ating mga sarili. Now, meron po akong ituturo sa inyo sa banal na kasulatan na sa pagsusuri po in searching, may dalawang idea. Yung unang idea po, if you can still remember our message, di ba? Be careful with your heart. Di ba? Natatandaan niyo po yon? Ito po yung text na ginamit natin. Psalm 139 verses 23 and 24. Okay? Please open your Bible. In Psalm chapter 139, verses 23 and 24, ang sabi po ng psalmist,
Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be any wicked way in me. And lead me in the way everlasting. Now, dito po sa talatang ito mga kapatid, ang gusto ko maintindihan nyo po, na sa usapan ng searching, ang unang-una ay ang pagpapasiyasat natin ng ating puso, ng ating sarili sa Diyos. The best way to begin Christians para sa taong ito ay magkaroon po tayo ng soul searching, self-searching, at katulad po ng psalmist, atin pong ihayag ang ating sarili. Ang ibig ko pong sabihin openly, ang Diyos po na nakakasino at nakakakilala sa atin, ang hayaan po nating mag-reveal o maghayag ng ating pong kalagayan. Ang sabi po ng Jeremiah chapter 17 and verse number 10, I, the Lord, search the heart. Akong Diyos wika ang nakakasaliksik ng inyong mga puso, ang nakakakilala ng inyong mga puso. Alam niyo yung konteksto niyan, di po ba? Sa verse number 9, ipinapakita po yung karakteristik ng natural na puso ng tao, that the heart is deceitful above all and desperately wicked, who can know it? And in verse number 10, ang sabi po, I, the Lord, search the heart. Now, ang sabi ng psalmist, search me, O God. So sa usapan ng searching mga kapatid, yaman din lamang na tayo po ay nasa revival meeting. Siguro po, ngayong gabi, ang bawat isa po sa atin ay magpakahayag sa harapan ng Diyos. Kumbaga mga kapatid, walang makapagdadaya ng ating sarili sapagkat kung paano tayo nakikita ng Diyos at kung paano tayo ihahayag ng Diyos, tama at accurate yon. Amen? Kumbaga po, kung kukonsulta kayo sa doktor, pwedeng medyo mamali pa ang doktor. Kaya kailangan nyo po ng second opinion. Di po ba? Even the doctor sometimes giving us that advice. O sige, try nyo rin po na kumuha kayo ng second opinion para makatiyak po kayo. Why? Sapagkat alam natin na sila po ay po posibleng magkamali. But listen, kung Diyos ang pag-uusapan natin at siyang magsusuri ng puso natin kung paano ihayag ng Diyos at sasabihin ng Diyos ang totoong klase at kalagayan ng ating puso, hindi na natin kailangan ng second opinion sapagkat ang Diyos natin, siya ang nakatitiyak at nakakasino at nakakasiyasat ng ating pong mga puso. Amen po ba? Kaya doon natin simulan. Kasi doon sa search ourselves, baka minsan paniwalain natin ang sarili natin sa hindi naman talaga ganon. Baka minsan dayain pa natin ang sarili natin. So, it is good to begin sa searching. At sa searching, allow God to reveal your heart. Allow God to reveal yourself. Hindi po ba? Ang sabi po, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Listen to this. And see if there be any wicked ways in me. Hindi po magandang magsisimula po tayo ngayon taong ito na tuloy-tuloy lang tayo na hindi man lang po tayo nagkaroon ng pagsisiyasat ng sarili. Ang mundo nga, meron po mga inventaryo di po ba? Meron po silang mga kung saan pag-aaral at pagtingin sa kung ano po yung mga kanilang narating, kanilang naabot, ano yung kanilang mga pagkukulang. At alam nyo, pagka may bagong taon po, ano yung nauuso? Yung New Year's? No solution? Bakit po resolution ang tawag? Alam nyo ibig sabihin ng Again. Di ba? Year after year. Every year. Kaya Kasi hindi naman nasosolve. Kaya taon-taon, balikan mo yung New Year's resolution mo, yun at yun pa din. Kaya sa totoo lang, no solution. Kaya ang tama mga kapatid, yung pong pagharap natin sa Diyos, sa ating pong pagpapatuloy, see if there be any wicked ways in me. Kasi yung idea ng text natin lay aside every weight. Kung hindi naman natin sinisiyasat, kung ano yung mga bigat sa buhay natin, kung ano yung mga mali sa buhay natin, kung ano yung masama sa buhay natin, hindi rin po maganda. Kaya magsisimula, magpapatuloy, ang kailangan po magsimula
sa pagsisiyasat sa sarili. Amen? Alright. Yun po yung isang idea. Search me, O God. Sa Revelation chapter 2 naman, ang idea naman po, ikaw ngayon, ang inilagay ng Panginoong Jesus, alalahanin mo kung saan ka nadapa. Revelation chapter 2, verse number 5, remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of its place, except thou repent. Ang gusto ko po ipakita, doon po sa ikalawang idea ng searching, kanina, ikaw sa harapan ng Diyos, Lord, siyasatin mo ko, ihayag mo ang sarili ko, at ipakita mo kung ano man ang kasamaan, kung ano ang pagkukulang, kung ano ang kasalanan, kung anong mga maling nagawa ko, kung ano yung bigat sa buhay ko, kung ano yung salot sa lakad ko, kung ano yung hindi kalooban mo sa buhay ko. Yun po yung idea. Pero yung ikalawang idea sa searching, yung ikaw ngayon ang mag-iisip. Diba? Ang sabi po, remember therefore from whence thou art fallen. Kumbaga, ikaw naman ang magsisiyasat ng sarili mo. Saan ba ako nadapa? Saan ba ako nagkamali? Saan ba ako nahinto? Saan ba ako tumigil? Saan ba ako bigo? Saan ba ako nagkasala? Saan ako nagkulang? Mga kapatid, magsisimula tayo sa self-searching. So the best way to begin, number one, is to search ourselves. Amen? Self-evaluation and self-examination. Let us evaluate ourselves. Tingnan po natin, mga kapatid, baka heto ka na naman, magsisimula ka na naman sa taon 2017 na ang nangyayari po ni hindi mo man lang chinek ang sarili mo, hindi mo man lang siniyasat ang sarili mo, na yung kasalanan mo noon hanggang ngayon dala-dala mo pa, na yung naging pagkukulang mo noon hanggang ngayon dala-dala mo pa, na yung hindi kalooban ng Diyos sa buhay mo, pananatalihan mo pa, kung ano yung mga bagay na ayaw ng Panginoon, baka nagagawa mo pa. So the best way to begin, number one, is to search ourselves. Okay? Point number two. The best way to begin is to settle our shortcomings. Maganda po na sa ating pagsisimula, ang magandang pagsisimula, siyasatin mo ang iyong sarili at isettle mo kung ano ang iyong kasalanan, kung ano ang iyong pagkukulang. Yun po ang idea nung sinabi, remember therefore from whence thou art fallen, ano kasunod? And repent. Ibig sabihin po, mga kapatid, merong mga bagay sa buhay natin na hindi po pwede na ngayong magsisimula tayo sa panibagong taon na ito, hindi ka magtatagumpay kundi mo na siyasat ang iyong sarili at kundi mo na iayos ang dapat iayos sa ating buhay. Alam niyo po, ayaw nating ang revival maging parang ritual. Di ba? Mga kapatid, masarap ibalik po natin kung paano itrato ng mga mananampalataya nung unang panahon ng salita ng Diyos, kung gaano kahalaga sa kanilang gawain ng Diyos at kung gaano sila kaseryoso na hinaharap nila yung salita ng Diyos na naghahayag at nagpapakita ng kanilang mga pagkukulang. Amen? Alam niyo po, masarap makapakinig ng mga nangyayari sa revival meeting, na kung saan yung mga tao talagang habang nakikinig, bagbag ang puso, talagang nagpapakababa, talagang naninikluhod sa Diyos, umiiyak, kumikilala, nagsisisi, mga kapatid, na ang sabi ng Panginoon, yun po ang kalugod-lugod sa Kanya, yung mga lalapit sa Kanya, yun ang kahabagan niya, yung pong mga nanguumpisal sa Kanya, at talagang tumatalikod sa mga dapat talikuran sa ating mga buhay. Amen? Nasa panahon po tayo ngayon na medyo napakababaw na po ang treatment ng marami sa kasalanan. Marami po mga Kristiyano ngayon ang hindi na po nagigilty pag hindi po nakaka-attend ng church. Samantalang ang linaw-linaw ng pag-attend ng church ay hindi lang para maging masaya si pastor, hindi lang para dumami ang mga a-attend. Ang pag-attend ng church ay sa dahilang ito ang kalooban at ito ay kautusan ng Diyos. Amen? Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as ye see the day approaching. Hebrews chapter 10 and verse number 25.
Pero bakit po sa panahon ngayon, ewan ko po dito, Bishop Hernandez, pero sa napakarami mga churches ngayon, parang ang dali-daling mag-decide na hindi dadalo. Hindi naman ho kailangang magdahilan sa Diyos kapag ka reasonable eh. Pero ang ibig ko pong sabihin, how come na nasa panahon tayo ngayon na napakarami po, na napakababaw na po ng treatment sa hindi pagganap ng kalooban ng Diyos. Di ba sabi po ng Bible, sin is the transgression of the law. Ang kasalanan daw po ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ang wag pagpapabaya sa pagkakatipon ay kautusan ng Diyos. Hindi mo to pananagutan kay pastor. Hindi mo to pananagutan kay Sunday school teacher. Ang hindi mo pagdalo ay pananagutan po natin sa harapan ng Diyos at masarap makakita ng mga Kristiyano na kapag dumarating sa punto na hindi nakagaganap, na hindi nakakasunod, merong bagabag na puso. Minsan po, mga kapatid, parang wala lang eh. Yung bang mga Kristiyano na kung saan nabubuhay na sa kasalanan, pero taas noo pa rin. Proud pa. Yung mga Kristiyano na hindi na po nagtatapat sa gawain, talagang mga matatapang pa. Yung mga Kristiyano, mga kapatid, na alam niya na hindi niya ibinibigay kung ano yung para sa Diyos. Diba? Pero walang bagabag. Kaya sabi ko po, mga kapatid, bakit kaya nung mga panahon na yon, grabe po talaga ang impact ng Kristyanismo. Kasi ang persecution dati hindi biro. Sa panahon natin, i-admit natin na hindi naman ganun katindi na yung mga persecutions. Kumbaga, nakapaglalakad tayo, nadala natin ang Biblia, malaya tayo nakakapunta sa mga churches natin, bagamat may mga bansa na hindi pa rin po ganun. Pero ang gusto kong sabihin, kung babalikan po natin ang Kristyanismo noong mga unang panahon, talaga napakabigat ng labanan, pero sila po'y naninindigan. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, kayang-kaya na ng maraming mga Kristiyano ang talagang Kristiyano sa loob ng simbahan, pero mundong-mundo paglabas ng pintuan ng simbahan. Dati po, big deal sa amin yun eh. Be not unequally yoked together with the unbelievers. Ngayon po, parang okay na yon. Diba? Bagamat ang issue tungkol doon sa kasal ay napakahalaga na dapat ituwid yan at itama. Pero mga kapatid, pati po yung sanctity ng marriage. Ang dami po mga bagay na kung saan napaka-shallow na ng treatment ng marami. Mga kapatid, ito po ang gusto kong sabihin sa inyo. Bilang mga tao, nagkakamali tayo. Bilang mga tao, nagkakasala tayo. Bilang mga tao, nadadapa tayo. Pero sa usapin po ng ating pagsisimula at pagpapatuloy, marapat lang na kung nadapa tayo, iayos natin ang dapat nating iayos sa harapan ng Panginoon. Amen? What I meant to say, because in our point, ang sabi ko po is to settle our sins, settle our shortcomings. Paano po natin gagawin yan? Number 1, confront our sins. Tayo mismo, kilalanin natin kasalanan, ang kasalanan. Kilalanin natin mali, ang mali. Hanggat hindi mo titingnan kasalanan ng kasalanan, hindi ka magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi ka magiging kagamit-gamit sa Diyos. Yan ay magmimistulang bigat sa buhay mo. Kaya hindi ka makatatapos sa takbuhin. So the best way to begin is to settle our shortcomings. Anumang bigat, anumang kasalanan, lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. Amen? Confront your sin. Confront your yung shortcoming. Napakahalaga po nun. Konfrontahin natin yung mga mali sa buhay natin. Huwag na tayong pakamot pa sa iba. Huwag na nating tuksuhin ng sarili nating pangatwiranan pa. Kung mali, harapin na nating mali at itama na natin kung ano yung mali. Amen? Confront our shortcomings. Itanong mo sa Panginoon, Lord, 2017 na ngayon eh. Ano pa yung mga pagkukulang ko sa iyo noong 2016? Gusto kong talagang once and for all, harapin ko sa harapan mo yan, Panginoon. Nagkulang ako sa giving, nagkulang ako sa pag-attend, nagkulang ako sa prayer, nagkulang ako sa service, nagkulang ako sa soul winning. Lahat ng ating kakulangan, konfrontahin po natin, mga kapatid. Amen? Confront
our sins and shortcomings. Confessed our sins and our shortcomings. Diba? Konfrontahin natin, harapin natin, kilalanin natin, tanggapin natin. Mali tayo, nagkulang tayo, nagkasala tayo. Huwag na nating ipangatwiran, huwag na nating panindigan, huwag na nating ipagmatigas. Kung nagkasala tayo, ang kailangan natin mercy ng Diyos. Kung nagkasala tayo, kung nagkulang tayo, walang blessing pag magmamatigas ka, pero may blessing kung magpapakababa ka. Kaya kang kahabagan ng Diyos, kaya kang bigyan ng Diyos ng muling pagkakataon. Amen? Confront, confess, and correct our sins and our shortcomings. Diba? After confronting it, then confess it. Acknowledge before God. Nagkasala ako sa iyo, Panginoon. Bagamat ito po, madidiinan po natin sa mensahe bukas. Okay? Sapagkat ang message natin bukas, no revival, no rejoicing. Yung bang hindi ka magtataka kung bakit ang hirap pasayahin ng maraming Kristiyano ngayon. Hindi po nadadaan ng saya sa nagpapatawang preacher. Ang saya po sa puso yan. Hindi po yan pakitang labas, mga kapatid. Pero bakit ang daming mga Kristiyano ngayon ang nalulungkot? Parang gusto ko nang i-preach para matapos na, makauwi na ako Diba? Mga kapatid, kung ito po ay ating kinonfronta at i-confess, then correct it. Diba? Confronting, confessing, and correcting our shortcomings and our sins. Mahirap sa Diyos na maintindihan ka. Kung alam mo nang mali ka, nangatwiran ka pa. Kung alam mo nang mali ka, pinagmatigas mo na, pinapagmamatigas mo pa. Ang alam ko po, ang nagkakasala, dapat bagbagang pusong lalapit sa Diyos. Kung nagkulang ka sa giving, hindi yung matitisod ka, hindi yung magsasalita ka pa ng mga negatibo, nagkulang ka na, dinadagdagan mo pa yung kaso mo Hindi ka na nga nagbigay, nanlalasong ka pa ng isip ng iba? Bukod sa nagkasala ka na hindi mo ibinigay kung ano yung dapat bigay mo sa Panginoon. Kundi kinaya ng pananampalataya mo noon, ngayon naman, medyo sana kayanin mo na. Amen? Kilalanin mo, ang mali ay mali. Kahit sino gumawa, pag mali, mali. Hindi po pagkapastor, tama na, yung mali. Hindi po. Kahit sino, kahit pastor ka pa, kahit na deacons ka pa, kahit na preachers ka pa, kahit na staff ka pa ng church, mga kapatid, ang kasalanan, kahit sino ang gumawa. Diba? So kaya yung tanong natin sa sarili natin. Lagi tayo nagre-revival Tanong natin sa sarili natin. Naku, nakita ko po, habang nakikinig ako ng preaching, ako po yun sapul na sapul po ako Actually, hindi na mahalata Kasi may mga mahusay magdala Alam mo yan sa sarili mo. Pero anong silbi na nakita mo yung pagkukulang mo pero wala kang aksyon? So kung nakita mo, see if there be any wicked way in me and lead me in the way everlasting. Amen? Repent! Do the first works. Balikan mo yung dati. Kung ano yung tama. Kung nagkulang ka. Kung nagkasala ka. Kung ipinakita ng Panginoon na mali ang buhay mo. Mananatili ka pa rin ba sa pagsisimulang ito? Yan pa rin bang buhay na yan? Ito na po ang panawagan para ang mali itama. Ang kasalanan pagsisihan. Harapin sa harapan ng Panginoon upang tayo po'y mag-make up sa ating mga pagkukulang sa Diyos. Amen? What is number 1? Search ourselves. Number 2. So the best way to begin is to search ourselves and to settle our sins and our shortcomings. Last, but not the least, the best way to begin ngayon pong 2017, sa panibagong taong ito, sa pagsisimula ko, ano po ang magandang pagsisimula, Pastor? Ano po ang magandang pagsisimula? Strengthen our spiritual life. Kaya the best way to begin is, searching, settling, and strengthening. Strengthen our spiritual life.
Mga kapatid, ngayong magsisimula tayo, ngayong magpapatuloy tayo, ang maganda po, hindi na yung ikatatampo, hindi na yung ikahihina, hindi na yung ikatitisod, hindi na yung ikasasakit ng kalooban mo. Kung gusto mo na ikaw ay makapagsimulang mainam, ang unang magandang gawin mo, palakasin mo ang iyong spiritual life. Amen? The best way to begin is to strengthen our spiritual life. Saan ba ako nadapa? Saan ba ako mahina? Yun ang palalakasin ko. Kamusta yung prayer life mo? Kamusta yung prayer life mo? Kamusta yung buhay, pananalangin mo? Minsan po, kapag ka ang isang tao nawala, ang dami pong ginagamit na dahilan, ang dami pong mga pinagtututuro. Sasabihin mo pa na kaya ka nawala, kaya ayaw mo nang umaten, kaya gusto mo nang tumigil, kasi si pastor, kasi si brother, kasi si sister. Ang tanong ko sa iyo, si pastor ba ang tagapagligtas mo? Siya ba ang nagligtas sa iyo? Siya ba pinaglilingkuran mo? Siya ba sinasamba mo? Siya ba nagpapala sa iyo? Mga kapatid, kaya ka natitisod kasi mali ang tinitingnan mo. Kung gusto mo na makapagsimulang mainam, magsimula ka na palalakasin mo ang sarili mo. Amen? Paano lalakas? Looking unto Jesus. Amen? Verse number 1. Verse number 2. Looking unto Jesus. Sino po si Jesus? The author and the finisher of our faith. Kaya dyan po maganda ang saliksikin natin. Ano ba talaga ang motibasyon mo? Bakit ka ba talaga nandito sa church? Baka naman napunta ka lang sa church dahil may crush ka dito. At kapag ka ikaw ay binigo ng crush mo, baka mag-crush ka na din. What is your motivation? Anong reason kung bakit ka nandito? Sana walang ibang reason kundi si Jesus. Sana kaya ka nandito dahil kay Jesus. Kung siya ang tagapagligtas mo, sa Kanya ka tumingin. Because Jesus, according to our text, He is the author and the finisher of our faith. Kaya nga sabi ng Bible, siya na nagpasimula sa atin, may kakayahan din upang tayo makapagtapos. Amen? Upang Kanyang ito'y tapusin, mga kapatid. So kaya lang, ang marami po hanggang doon lang sa looking unto Jesus Maganda po, tingnan natin yung mga kasunod. Ang sabi po, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, what He did? Endured the cross. What He did? Despising the shame. And He sat down at the right hand of the throne of God. And verse number 3, for consider Him that endured such contradiction of sinners against Himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Kaya pag tinignan natin si Jesus, ganito po yan. May mga pagkakataon sa buhay po natin, masyado ho tayong nakatingin sa mga tao sa paligid. Masyado ho tayong nakatingin sa problema kinakaharap natin. Masyado pong ating focus sa sirkumstansya, sa sitwasyon, sa kondisyon po natin. Mga kapatid, ang ating pong pagpapalakas dapat magsimula sa pagtingin kay Jesus. Amen? So, ang kailangan po, fixed sight. Fixed our sight. Focus on our Savior. Diba? Ang idea po nung fix our sight, mag-decide ka na may tututukan lang yung paningin mo. Ang tututukan mo, si Jesus. Kaya kahit meron po nakagawa ng masamang tao sa iyo, ang sasabihin mo, hindi yun ang nakikita mo, ang nakikita ko si Jesus. Amen? Fix our sight. Focus on our Savior. Gusto nating magpalakas Mga kapatid, alam nyo po bang habang nakatingin ka sa mga sitwasyon, ang epekto niyan, ikatitisod mo, ikahihina mo? Di ba? Dahil sa sitwasyon mo, gusto mo nang tumigil Dahil sa sitwasyon mo, gusto mo nang bumigay. Dahil sa sitwasyon mo, gusto mo nang manisi. Dahil sa sitwasyon mo, parang nagiging negatibo ka. Dahil sa sitwasyon mo, nagiging bitter ka. Mga kapatid, kaya nga sabi ko po, ang pinakamagandang magagawa po natin, search ourselves and settle our shortcomings. Ano mang mga weight and sin, ang sabi ng Bible, isa-isang tabi po natin yan. In fact, in Ephesians chapter 4, tinuruan ni Apostle Paul ang mga mananampalataya na dapat ito ang tiyakin nating wala na sa atin. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice, and be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Ephesians chapter 4, verses 31 and 32. So dapat po yung lahat ng yun, tanggalin natin. Bigat yan Diba? Pag tumingin ka kay Jesus, pagka nakapix ang sight mo at focus ka sa Savior, mga kapatid,
yun ang ikatatatag at ikalalakas natin. Amen? Kaya kapag ka po medyo ang bigat ng pagsubok na dinadaanan ko, ano sabi ng Bible? Looking unto Jesus. Si Jesus ba, magaan ang pinagdaanan? Nahihirapan ka. Si Jesus, ano ginawa? Hindi ba sa Philippians chapter 2? Maliwanag po na bagamat ang issue doon, humility, pero tingnan nyo po ang sabi roon sa verse number 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Anong sabi? Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in passion as a man, anong ginawa niya? He humbled himself, and became obedient. Hanggang saan? Unto death, even the death of the cross. Yung kanyang paano kaya kung nahirapan sa Jesus sa krus? Ayoko na. Bakit ganun ang takbo ng marami sa atin? Ang sarap sa Panginoon, pero kapag kami pagsubok na, ganito ba pagka nasa Panginoon? Ito ba ang sukli ng lahat? Yung ikaw ay nagtatapat, ibinibigay ko naman yung para sa Kanya, umaate naman ako lagi, ba't ko kailangang maranasan nito? At dahil doon, ang isip natin, tigil na. Kaya pag tumingin ka kay Jesus, nung nasa Gethsemane pa lang siya, habang nagpe-pray po siya doon, na kung saan doon sa kanyang panalangin, yung kanyang pawis ay nagmistulang dugo, tama po? Sa tindi ng agony, sapagkat alam niya kung anong daranasin niya. Tandaan niyo po, siya ay Diyos na nagkatawang tao, kaya mararamdaman niya ang hapdi at kirot ng pagbabayaran sa kasalanan ng tao. Kaya doon pa lang sa Gethsemane, hindi ba ang sabi niya, if it be possible, let this cup be passed upon me, but not my will, Lord, but thy will be done. Kaya nung siya'y nandun sa krus, ang sigaw niya, hindi po, I am finished. It is finished. Talagang tinapos niya eh. Kaya kapag ikaw ay medyo bigat na bigat at hirap na hirap, kung gusto mo talagang huwag kang bumigay sa hirap, isipin mo at tingnan mo si Jesus, who for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, and is sat down at the right hand of the throne of God. For consider Him that endured such contradictions of sinners against Himself. Para hindi ka naman lupay-pay. Para hindi na manghina ang iyong... Kaya ang tamang kaisipan ganito, grabe itong pagsubok na dinadaanan ko. Di ba? Kaya lang, mas matindi yung dinanas ni Jesus dito. Amen? Yung bang pag naiisip mo siya, pagka yung sight mo nakapix, na talagang ang focus sa Savior, mga kapatid, lakas ang mangyayari sa'yo. Kaya, mga kapatid, the best way to begin is to strengthen our spiritual life. Yun ang gawin mo. Fix your sight. Focus on Jesus, on your Savior, on our Savior. And then, sa pangkalahatan po, in strengthening our spiritual life, let us always feed our spirit. Feed our souls. Amen? Para lumakas tayo, pakainin natin lagi yung spirito natin. Pakainin natin lagi yung kaluluwa natin. Alam nyo kung ba tayo bumibitaw? Alam nyo kung ba tayo bumibigay? Kasi sa buhay ng isang Kristiyano, may dalawang labanan po yan. May dalawang naglalaban lagi. Nagtatalo lagi. Yung espiritu at laman. Tama po? Sa Galatians chapter 5, ang sabi po ng verse number 16, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh, for the Spirit lusted against the flesh, and the flesh against the Spirit. These two are contrary the one to the other, so that you cannot do the things that you would. Kaya kinakailangan po ang mapalakas espiritu natin. Kaso po ang espiritu nyo, hindi lalakas sa computer yan. Hindi ho Facebook ang nagpapalakas ng espiritu, mga kapatid. Palagay ko po kung ang Facebook nagpapalakas ng espiritu, ang lalakas na natin dito. Dahil sa marami po, batang-bata ang 3 oras sa Facebook eh. Just try to imagine, 3 hours sa Facebook. Kung sa Facebook mo kaya nagamit yan, amen? Kung yung 3 hours kaya na yun, salita ng Diyos ang binasa mo, kaano ka na kaya kalakas na Kristiyano? Amen? Ang problema, paano ka lalakas? Magsisimula ka ba
na kung saan pababayaan mo na naman yung espiritu mo, yung pagdalo sa church. Kaya ka dumadalo hindi lang para makasunod sa Diyos. Kaya ka dumadalo para mapakain ang kaluluwa mo. At kapag ikaw ay nakakarinig ng preaching, katulad ngayon, revival meeting, just try to imagine kung anong magagawa ng salita ng Diyos sa buhay po natin. Wow! Palalakasin tayo nito. Amen? Ha? Totoo ba yon? Pinalalakas ba tayo ng salita ng Diyos? Minsan nagtataka ka pa kung bakit ganito ka kahina. Paano ka hindi hihina? Ilang oras ka mag-pray? Yung iba hindi masagot Bakit? Di naman po ako nagpe-pray Bagsak ang prayer life mo, tapos gusto mo tatag ng spiritual life mo? Bible reading. Wag na devotion, Bible reading na lang. May time ka pa ba para magbasa ng Bible? Hindi naman po ako kontra na may mga gadget kayo na nandyan yung Word of God. Hindi naman nababawasan yung kapangyarihan ng salita ng Diyos kahit sa gadget nyo ilagay yan kaya lang po, pagka umattend kayo ng church, masarap pa rin, may Bible tayo. Opo. Kasi baka mamaya habang ginagamit mo yan, biglang may mag-text, patay ka pa dyan. Diba? Imbis na yung text natin ang babasahin mo, yung text na pumasok ang babasahin mo, kasi dyan mo sa cellphone mo nilagay Yan po pwede mo lang gawin yan pag nag-iisa ka, at least, kahit saan ka pumunta. Pero sa church, sanayin nyo pa rin na ang dala nyo Bible. Amen? Don't get me wrong. Hindi ko sinasabi na kapag kayo naka-laptop, kapag kayo naka-iPad, kapag kayo po'y naka-cellphone, nabawasan yung kapangyarihan. No, Word of God pa rin po yun. Ang sinasabi ko lang po, yung mga posibilidad na may istorbo pa tayo at ma-auto-focus tayo. Dahil siyempre po, para magamit mo yan, kailangan naka-on. Pag yan naka-on at may nag-text sa'yo, paano gagawin mo? Pag nag-text pa naman, lumalabas ka agad bigla yan. Mamaya pagbasa mo, si Satan. Ano mensahe ni Satan sa akin? Friend ba kayo? Pero naiintindihan niyo po ibig sabihin? Yung iba naman kasi, napaka-dogmatic, na para bang pagka nasa gadget, nabawasan yung kapangyarihan ng Word of God. No, kahit saan mo ilagay yan, yung Word of God, hindi nababawasan ng kapangyarihan yan. Ang sinasabi lang natin, para mai-avoid, yung po bang may aagaw ng attention mo. Kasi masarap na pag nakikinig ka ng preaching, tama po? Yung bang talagang concentrated ka, yung konsentrado ka, nakapokus ka talaga. Pagka nagtatawanan, yung iba nagtatawanan na, ikaw wala pa kasi wala ka naman sa mundo Dahil meron kang sariling mundong ginagalawan. At ang nakakatakot pa, baka kami nagkakatuwaan dito, ikaw umiikot ang mata mong ganyan. Bible reading. Diba? Sabi po nung, Pastor, ba't ang dami mong memory verse? Ano kala nyo sa akin? Yung babasahin kong ganyan, tapos i-memorize ko? No. Pakikinig yan. Yung pong, habang nakikinig ka, meron kasing pagka minemorize mo, lalo na kung book yung memorize mo, makakalimutan mo yan kapag ka nawala yung isa. Samantalang kapag ka na-use ka, na talagang lagit-lagi, Bible reading, listening to the message, listening to the preaching, habang kino-quote yung verse. Di ba minsan nagtataka kayo pag nagko-quote ako ng verse? Ano kala nyo? Tinutukan ko yan, tapos minemorize? No. Nakabisa po yan. Di ba? Na-pick up po yan. Hanggang sa nakasanayan po yan. Paano mo ma-memorize ang mga player sa NBA? Paano? Pwede bang hindi ka nood ng nood na memorize mo yan? Hindi ba kaya mo na-memorize yan? Kahit replay, panood ka pa rin ng panood. Replay na po yun. Baka sakali kasi sa replay, manalo yung team mo. Yun ang iniisip mo. Replay na yan talo na yung team mo. Malay mo, hindi mo ba alam na ang Diyos ay Diyos ng himala? Grabe, gumamit pa ng spiritual. Sobra naman. Pero hindi ba kaya mo na-memorize yung team? Ako po, bilib na bilib dun Ang hilig ko sa basketball, pero hindi ko alam kung saan team nakabilang si ganitong player. Hindi po.
Anong silbi na ang galing mo sa ganun? Pagdating sa Bible, wala ka namang... Kakaya ka naman, pastor? Ang hilig-hilig mo sa basketball, tas hindi mo kilala yung mga players? Bakit? Parurusahan ba ako ng Diyos dahil di ko sila kilala? Di ba? Hindi masamang mahilig sa basketball. Pero masama yan kung mahilig ka sa basketball, hindi ka mahilig sa Bible. Hindi po masamang manood ng basketball. Pero masama po yan kung di ka nanunood ng preaching. Amen? Kaya nga sabi ko po, ating pag-isipang mabuti. Paano ka hindi bibigay? Paano ka hindi bibitaw? Yung ikalalakas mo, hindi mo ginagawa. Feed our souls. Feed our spirit. Masarap kasi yung laging, kapag kami atake ang kaaway, may salita ng Diyos na magiging lakas mo eh. Di ba? Yung pang mga sitwasyon na parang nag-aalinlangan ka, di ba? Nag-aalinlangan ka, ibibigay kaya ng Diyos to, medyo mabigat tong pangangailangan namin, masyadong malaki eh. Kung yun lagi isipin mo, talagang hihina loob mo. Pero kung napakain mo ng salita ng Diyos, He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how He shall not with Him also freely give us all things. Kung naibigay niya yung kanyang kaisa-isang anak, ito pa kayang pan-tuition ng anak ko ang hindi niya ibigay? Ito pa kayang pangkain namin ang hindi niya ibibigay? Ito pa kayang konting pangangailangan? Pag may alam kang salita ng Diyos. Amen? Di ba? Tapos sasabihin natin, lakas-lakas ng atake ni Satanas sa akin eh. Diba? Masyadong malakas ang hatak ng mundo eh. Kapag ka wala kang alam sa salita ng Diyos, hatak ka na talaga. Siguradong tangay ka na ng mundo. Kaya ang tangay-tangay mo pagka natangay ka ng mundo. Pagka hinahatak ka ng mundo, pagka ang tingin mo ang lakas-lakas ng mundo, kung kumain ka ng salita ng Diyos, di ba? Greater is in He that is in me than he that is in the world. Amen? Grabe po yung atake ng kaaway. Kung alam mo yung, if God be for us, who can be against us? Amen? Mukhang hindi ko na makakayanan to eh. Dahil ang bigat-bigat na eh. Ang dami-dami na eh. The Lord shall fight for you. You shall hold your peace. Amen? Maganda yung lagi kang may lapat na salita ng Diyos. Baka buong buhay mo, puro Romans Road lang ang alam mo. Diba? Umatake si Satan, as it is written, there is none righteous, no, not one. Pag-atake niya, for all have sinned and come short of the glory of God. Diba? For God so loved the world that He gave His Son. Baka buong buhay mo, puro yan lagi alam mo. Dapat po, pakain lang ng pakain sa kaluluwa. Kaya yung Sunday School, napakahalaga po niyan. Nagtataka ako kung bakit maraming Kristiyano na para pong si Daniel sa negatibong paraan. Ano si Daniel sa negatibong paraan? Si Daniel, he purposed in his heart that he would not defile himself with the person of a kingsmith, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested the prince of the eunuch that he might not defile himself. Pero marami pong mga Kristiyano, pinagpasyahan ko na sa puso ko na kahit anong mangyari, hindi ako attend ng Sunday School. Worship lang. Antibay. Yan ang Daniel sa negatibong paraan. Yung antibay mong mag-decide, mali naman yung decision mo. Si Daniel, napakatatag ng desisyon, pero sa tama. Amen? Kahit ano sabihin nyo, kahit na mabali at maputo lang litid mo, pastor, bakit ako atin ng prayer meeting? Pang Sunday lang ako. Antibay. Basta kung ano lang gusto ko ibigay. Walang makakapilit sa akin. Tapang pa. Sino pagmamalakihan natin? Ang Diyos. Mga kapatid, para tumatag tayo, kain ng salita ng Diyos. Amen? Feed your spirit. Feed your soul. Read your Bible. Pray every day. Huwag kalimutan at pabayaan ng pagtitipon. Pagka may preaching, ganyan kagaganda yung dating nyo, nakikinig talaga. Amen? Hindi ho yung, minsan nagpipreach na, pasimple-simple pang, Amen! Ang lupit.
Di ba? Talagang daman-daman niya pag nagbabibrate na eh. Oh. Amen. Preach on. Oh, that's right. Sometimes, bang pagka kumakain tayo namnamin nating mabuti. Amen? Yung talagang huyain nating mabuti. In fact, minsan habang nakikinig ka pa lang ng preaching, kung tutusin, talagang ang Diyos ginagamit na niya kasi minimit na niya yung mga spiritual battles mo Di ba? Yung presently, kinakaharap mo, pag nakakarinig ka na sa, wow, lumalakas ka na Amen? Ang problema minsan ng iba, ang pag-attend, parang nagsisimba lang talaga. Oh, kulang na lang ganun. Pero, parang nagsisimba lang. Sana po kaya talaga tayo uma-attend dahil gustong-gusto nating nakakakain tayo ng salita ng Diyos. Sabi nila, Pastor, ba't ang payat mo? Hindi ako gaanong palakain Di ba? Pero anong silbi nung ang lakas mo sa katawan, pero yung espiritu mo naman, mahina. Ang masarap po, mas malakas ang espiritu mo kaysa sa katawan mo. Kaya ngayon po, paano kung magsisimula? Strengthen our spiritual life. Pag-aralan natin mabuti. Ngayon taong ito, ngayon 2017, patatatagin ko yung aking pagdalo. Sisikapin ko, i-google ko na hindi ako a-absent. Pagka Sunday school at saka prayer meeting lang. Yung pa rin pala Di ba? Tinitingnan ko lang kung nakikinig kayo Yung iba, ang tagal bago natawa Di ba? Ang bagal ng loading. Ngayon, taong ito, gusto ko ng maayos ng pagsisimula. Pipilitin kong lagi akong makadalo. Di ba? Talagang lahat ng service dadaluhan ko. Basta wag lang yung prayer meeting at saka yung Sunday school. Naka-load na kaagad yung iba ngayon. Di ba? Yung prayer time. Napakahalaga ng prayer, mga kapatid. Napakahalaga niyan. Di ba? Kumbaga sa isang tao, bigat na bigat ka. Pag may nakausap ka, di ba? Pagkatapos na, wow, nagagaangan ka Minsan bitbit natin sa puso yan. Kaya sabi ng Panginoon, casting all, di ba? Your cares upon me, for He cared for you. Kaya kahirap na hirap, kaya kabigat na bigat, dala mo yan Kaya sa prayer po, gumagaan. So, tumitibay at lumalakas ka sa spiritual na buhay. Basa ng Bible. Makinig ng preaching. Kung kayang mag-notes, mag-notes. Ako po kaya ako hindi nagno-notes kasi pagka sinabihan ako, si Pastor, pa-note pa, di ba? Pangit pakinggan, pa-note, di ba? Bagal ng loading Hindi nakuha Di ba? Baka sabihin sa akin Pastor, pa-note ka pa You know, ang napakaganda kasi si Satanas, di ba parang ibon niya na pagka nahahasik po yung salita ng Diyos, ang una niyang gagawin, tutukain. Di ba? Para po, yung iba nandito pa lang natuka na Anong unang puntos? Naku, natuka. Kaya kung si Duterte po, may Operation Tukhang, si Satanas po, may Operation Tuka, mga kapatid. Yung pag inihasik ang salita ng Diyos, pinipilit niya na kanyang tukain upang wag makapenetrate sa ating mga puso. Pero mga kapatid, kaya ang maganda po, sanayin natin na talagang i-absorb natin. Kainin natin ang mensahe. Wag yung habang nakikinig ng preaching, makinig ka, sa'yo yan. Diba? Kapatid, ang ganda ng sinasabi ni Pastor, malaki matututunan mo dyan. Makinig ka. Ikaw. Ako? Nagagawa ko lahat yan. Hindi ako katulad nila. Ako ay pariseyong pariseyo Ang galing ang husay ng pagkakaganap Mga kapatid, pagka nakinig ka ng preaching, kainin mo. Pakinggan mo. Amen? Hayaan po natin na makagawa sa buhay natin ang bawat pangangaral. Strengthen our spiritual life. Ang magpapalakas po sa ating espiritu, mga bagay ng Panginoon. Kaya, yun po ang ating pong pagsikapan. The best way to begin. Number 1, wow, amen. Search ourselves.
Number 2, settle our shortcomings. Number 3, strengthen our spiritual life. Sa soul searching and self-searching, see if there be any wicked ways in me. Ngayong gabi, ba't hindi natin eksaktong i-apply? Yung ang gagawin mo ngayon, lalapit ka sa harap, papasiyasat ka sa Diyos. And then habang nasa harap ka, remember therefore from whence thou art fallen. And then, after naihayag ka ng Diyos at naalala mo, nakita mo ang kakulangan mo, ang kasalanan mo, settle our sins and our shortcomings. Confront your sin. Confess your sin. And correct your shortcomings and your sins before God. And then, pray, Lord, strengthen my spirit. Gusto kong palakasin ang aking spiritual life. Ngayong gabing ito, wag na ho tayong magsayang ng oras. Ngayong gabing ito, I believe the message of the Lord is very clear. And I know we need this message. Do you think kailangan natin itong mensaheng ito? Pero ano ang silbi ng mensaheng ito kung hindi natin hahayaan na maging bahagi ng ating buhay? Tayo po tayong lahat. Everybody stand up please. The altar is open. Bukas po ang altar ngayon. Saglit kayong yumuko. Saglit kayong magbulay. And then kung nakikita nyo po at kung nararamdaman nyo po ang konbiksyon ng Banal na Espiritu, kung ito na po ang gabi na itinakda ng Panginoon upang tayo po'y pagsiyasat ng ating mga sarili, o marahil habang nakikinig pa lang po tayo, inihahayag na ng Diyos ang ating pong mga kakulangan, ang ating mga kasalanan, ang ating sarili. At ngayon po gusto nating lumapit sa Diyos, lumuhod sa Kanya, upang pagsisihan ang dapat pagsisihan, upang ituwid ang dapat ituwid. At tayo po ay magpalakas at magpatatag ng ating spiritual life. Huwag po nating i-block yung pong aisle, please. Total, maluwag pa po sa harapan. Kung kayo po'y kinikilos ng Diyos, huwag ho kayong papigil sa kaaway. Bakit hindi nyo gamitin ang pagkakataon at ang sandaling ito to come to God? Lord, ngayon pa lang, gusto ko na pong i-apply ang mensahe. Gusto kong siyasatin mo ang aking sarili. Gusto kong ipaunawa mo sa akin ang aking mga pagkukulang, ang aking mga pagkakasala. Ayoko matulad sa mga Kristiyano na parang magaang na tinatrato ang kasalanan, magaang na tinatrato ang pagkukulang. Gusto ko pong itama, ituwid sa harapan mo. Gusto kong ikonpisal sa harapan mo, dakilang Diyos ang aking mga pagkukulang. At nais ko po, Panginoon, na patatagin ang aking spiritual life. Okay, habang tumutugtog po, please, habang tumutugtog. Diba? Let us come to the Lord. Let us pray to God. Let us humble ourselves before the Lord tonight. Lord, thank you for talking to me. I need this message. I need this message. Kung nakikita mo lang na kailangan mo itong mensaheng ito, at gusto mong igalang ang altar ng Diyos na makikipagtagpo ka sa Kanya ngayon sa altar. Dahil alam na alam mo na habang nakikinig ka, ikaw ang tinukoy niya. Alam na alam mo na pinakita ng Diyos ang pagkukulang mo. At ngayon gusto mong puntahan ng Diyos sa Kanyang altar upang hilingin sa Diyos, kilalanin sa Diyos, pagsisiyan sa Diyos, at hilingin sa Diyos na itama at ituwid ang ating mga kasalanan at pagkukulang. Halika po sa altar. Magtagpo tayo ng Diyos sa altar. Sige po. Sige po. Habang tumutugtog po mga kapatid. And please, kung tayo po'y lumalapit sa harapan, totohanin po natin ang Diyos, mga kapatid, sapagkat alam ng Diyos at nasisiyasat ng Diyos ang ating mga puso. Sige po, let us pray. Let us pray. Let us talk to God. Let us thank the Lord. At gumawa tayo ng tipan sa Diyos ngayong gabing ito. Bishop Hernandez, please. Patuloy po ang ating panawagan. Napakahalaga po na mensahe. Kung nais po natin ang tunay na pagkilos, revival, dapat po tayong mayroong decision. Ngayong bang gabi, mayroon kang ginawang decision sa sarili mo, sa harap ng Diyos. Sana po ngayong gabi, wala pong puso na naging matigas. Sana po ang bawat puso
ay tunay na lumalapit sa Diyos. Humihingi ng biyaya, kalakasan ng Panginoon. Lord, ang akin pong napakinggan, totoo po yung lahat ng yun. Marami po ako mga pagkukulang. Ngayon po, Panginoon, narito po ako. Palakasin mo ako. Tulungan mo po ako. Meron pa po ba? Dakila po namin Diyos, aming Ama. Nakikita mo po ang aming mga puso ngayong gabi. Nababasa mo. Panginoon namin Diyos, katulad po ng sinabi ni David, "Search me, O God, and know my heart today." Lord, that is what we are now doing. And help us, O Lord. Mahina po kami. Kinakailangan po namin ang iyong lakas. Gabay, patnubay. Tunay po ang sabi ng inyong salita, without you, we can't do anything. Help us, O Lord. At Panginoon, nakikita mo po, naririnig mo ang dalangin ng bawat isa. Nawa nga po, sa ngayon, sa iyong banal na kalooban, ay pagkaloob mo po ang mga kahilingan sa gabing ito. Tulungan mo po, Panginoon, kami. At nawa nga po, Panginoon, sa pagsisimula namin ng pagtahak ng taong ito, ay amin pong maalaala ang mga katotohanan na narinig namin ngayong gabi. At tulungan mo kaming makalakad sa iyong banal na kalooban. Upang sa ganon, magawa namin ang iyong ipinagagawa sa amin. At masumpungan mo kami sa iyong kalooban. Salamat po, O Diyos. At umaasa nga po kami na ang dalangin ito ay iyong pagkakaloob. Ito'y aming hinihingi sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen.